Ito na naman ang isang panibagong mic drop pan sa araw na ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin, let's go! Okay, so quick update muna tayo. So nilabas na ng TV5 itong official Christmas station ID nila na hatid saya ang Paskong Kapatid. So dito sa station ID nito, umabot ng 10 minutes ang Christmas station ID, ang music video nila. At sa unang video pa lang, unang lumabas dito yung Batang Star, natawag ko Batang Star, na tapos lumabas dito yung TBJ, syempre. At yung mga legit dabarkads natin sa Itbulaga. Mga dabarkads natin, si Queen Amber Torres, ating Child Wonder, pinakabagong Child Wonder ng Itbulaga. At syempre yung mga singing queens natin. Syempre pagkatapos niyan, lumabas dyan si Kuya Will. At syempre si Idol Rapi Tulpo, nandyan present. Kasama din si yung mga kasama natin sa Bukang Bilay Wayway, Bukang ni Wayway, kasama rin dyan yung Mulak family, si Naaga Mulak, si Atasha, si Ma'am Charlene, tsaka si Andres Mulak, co-stars nila. Yan, sina Rodri Paulate, na nakita din natin sa CSID ng GMA, Bayani, si Sam Coloson dyan. Tapos, yung mga bida ng Dumhod Ka sa Lupa, Kiko Estrada, Piolo Pascual, na magkakaroon ng pelikula under MQuest, EPT at saka sa MZ na The Kingdom. Siyempre hindi papahuli yung ating mga ibang kapamilya stars natin dyan. Kasama dyan si Coco Martin, Batang Quiapo, at mga taga-ASAP. Siyempre nandyan din yung andyan din si Lavender Fields, andyan din yung mga taga Lavender Fields, at syempre yung Rainbow Rumble, si Luis Manzano. Siya nga pala hindi rin papahuli, si Ma'am Corina Sanchez ng Face to Face Harapan, at saka si Mark Logan, yung mga bago nating kapatid. Siyempre, nandyan din yung mga taga News 5. Siyempre, si Julius Babaw, si Ma'am Cheryl Cosim, si Sir Jiggy Manikad na first time nag-Christmas Station ID sa 5. So, 9:02 PM ngayong gabi ay habang ginagawa natin tong report na to ay umaabot na ng almost 20,000 views ang Christmas Station ID ng TV5 sa Facebook at almost 4,000 views naman sa YouTube. Ito ay sa official YouTube channel ng TV5 Philippines. Sa GMA station, GMA CSID naman ay hindi pa sila nakaka 1 million views hanggang ngayon, no? Nasa mahigit 600,000 views pa lang ang Christmas Station ID ng GMA. So, tingnan natin kung malalampasan ba ng TV5 itong views ng Christmas Station ID ng GMA over the next 24 hours. Pala mapapansin nyo, no, sa buong Christmas Station ID, binida nila yung mga sponsors nila. At hindi lang basta sinabit lang sa Christmas tree yung pangalan ng mga sponsors. Binigyan nila ng justification lahat ng bawat product, bawat sponsor. Meron siyang kanya-kanyang eksena. Lang siya basta-basta nilagay lang, pinakita mo lang yung sponsor, tapos sinabit mo lang sa Christmas tree. Talagang binigyan mo siya ng kanya-kanyang spotlight. So, a total of may 20 plus sponsors ang kasama ng TV5 dito sa Christmas Station ID. Hindi lang mga artista ang nakita natin dito, kundi yung mga ordinaryong tao na kung ano yung mga ginagawa nila tuwing Pasko, bumabati ng Merry Christmas. Siyempre, yung mga OFW natin, umuwi galing sa trabaho, galing sa pag-abroad para lang makasama yung kanilang pamilya. At siyempre, hindi mawawala yung Noche Buena, yung salo-salo, tuwing season, tsaka yung mga Christmas party, siyempre, at tsaka yung exchange gift. Overall feedback ko is talagang ang grade ko, may grade ko dito sa Christmas Station ID ng TV5 is 9 out of 10 kasi talagang pinagandaan nila yung video, yung paggawa ng music video, at hindi basta-basta. Hindi mo masasabing mairaos lang or walang budget. Hindi po. Ito'y pinagandaan, pinagkagastusan, at
talagang pinaganda para sa ating mga kapatid. Yung tip, hindi ka masyadong nanonood ng TV5, magagandahan ka sa Christmas Station ID nila. Makikita mo yung connection sa audience, kung ano yung ibig sabihin, yung meaning, yung ba hindi siya boring panoorin. So ngayon pa lang kino-congratulate ko na yung TV5 for making a beautiful Christmas Station ID. Ito pinakamasayang Christmas Station ID kasi kompleto sila dito. Nandito yung mga Dabarkads, nandito sina Kuya Will, andito yung mga ilang mga kapamilya natin. So kompleto yung nilalaman ng Christmas Station ID. So, congratulations sa TV5 at tingnan natin within next 24 hours kung maaabot nila yung million views over the next 24 hours, 24 to 48 hours. Abangan na natin yan. Samantala, marami pa tayong pag-uusapan. Ihatid sa atin yan ng ating mga AI reporters. So, AI reporters, pasok! Silipin muna natin ang online views ng mga noontime show noong November 8, 2024 kung saan ang Eat Bulaga ay nakakuha ng 90,094 views sa kanilang main YouTube channel na Eat Bulaga TVJ samantalang ang It's Showtime main YouTube channel ay nakakuha ng 67,864. Showtime sa Kapamilya Online Live naman ang nakakuha ng pinakamataas na peak concurrent views pagsapit ng 1:51 PM with 91,060 views. Ang Eat Bulaga sa TV5 Philippines YouTube channel naman ay nakakuha ng 36,000 views laban sa Showtime sa GMA Network na may 19,293 views lang. Ito ay noong kasagsagan ng GMA5 at Kalokalik segments ng magkalabang programa. Samantala, ipinasilip na rin sa social media ang bonggang set para sa Manila Film Fest entry na The Kingdom. Kapansin-pansin ang itsura ng alternate at uncolonized Philippines, sobrang ibang-iba kumpara sa ating actual na itsura ng bansa natin ngayon, at ang alternative na itsura ng Office of the President ibang-iba din. So nakikita kong sobrang pinaghandaan din nila ang pelikulang ito, at siguradong iyak-tawa na naman ang mga bashers na nagsasabing mala-enteng kabisot ang magiging concept ng pelikulang ito kahit nauna nang sinabi ng producer na si Mike Tuviera na ito ay isang heavy drama at very reflective sa ating pagkamakabayan. Habang papalapit na ang buwan ng Disyembre, malapit na rin natin mapanood ang pasabog na trailer ng The Kingdom, so abangan natin yan. So, babanatan ko na din yung nag-blind item sa isang Kanguso fan page na sinasabi daw niya na yung letter C na host ng Eat Bulaga ay sintunado daw. So, sabi dito sa kanyang post na sabi daw niya yung letter C daw po na singer sa Eat Bulaga ay Bano. Parehas daw silang Bano nung singer na galing sa Singing Queens na hindi daw kilala. So, ito yung banat ko sa kanya. Yung mga singer nga nyo, diba? Yung mga singer nyo nga, hindi rin naman kilala rin sa buong mundo eh. So, lalo na yung girl group nyo na binaon sa limot. Binaon na sa limot mula nung nagsaring tahanan nung Marso. So, kung hindi mo pa napapanood yung kanyang mga vlogs, yung kanyang mga covers sa YouTube channel niya, panoorin mo, tapos saka mo sabihin sa akin kung Bano yung singer na sinasabi mo na letter C. Kasi kung hindi mo mapapanood, hindi mo pa napanood at doon ka lang sa isang episode nanood, wala kang alam. Maganda, panoorin mo muna yung mga cover niya na video sa YouTube tsaka sa Facebook bago mo sabing Bano yung singer. Mas magaling pa yan kaysa sa singer mo na nagpe-perform pa sa loob ng simbahan para lang mapansin. Dito, at least, nagpe-perform siya sa recording studio, nagpe-perform siya sa proper studio, hindi dun sa loob ng simbahan. At saka kung sinasabi mong hindi siya kilala, para sabihin ko sa'yo, naging model siya sa Broadway Gems, kasama ni Kulot ng Showtime. So, paano mo sasabihin na hindi kilala? Baka naman yung sinasabi mong mga singers na hindi kilala sa buong mundo, yan yung mga singers ninyo dyan sa network ninyo. So, mag-ingat-ingat ka sa mga sinasabi mo kasi baka in time, in the future, baka mapahiya ka lang.
sasabihin na bang yung singer kung hindi mo pa na nakikilala ng gusto o hindi mo pa napapanood ng gusto yung kanyang mga cover, no? So, kung napapanood mo lang siya sa studio, napanood mo lang siya sa episode na yun, ibig sabihin, hindi ka nanonood.